Martial Pick, Kabanata 4373. Katapatan. Sa lahat ng 7 elemento, ang yin at yang ay mas mahirap hanapin kaysa metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Gumastos si Yang Kai ng maraming heaven opening pills para bumili ng lahat ng uri ng mga resources, kaya alam niya iyon. Si Yuhi ay bahagi na ngayon ng Voidland, kaya makatwira na wala siyang anumang mga kayamanan ng 6th grade yin element sa kanya. Iyon ay dahil maraming tao sa Voidland ang nangangailangan ng mga 6th grade resources ngayon, at ang mga naturang resources ay mahirap makuha. Maging ang mga item na nakuha ni Yang Kai noon o ang mga bagong 6th grade resources na lumitaw sa Star City, lahat ng ito ay ibinigay sa mga cultivator na nangangailangan nito sa Voidland, kaya halos wala na. Tiyak, wala rin sina Bai Chi at Ku Huashang. Matagal nang sinundan ng una ang Lady Boss. Kung mayroong anumang mahahalagang bagay, itatago ito ng Lady Boss at ibibigay lamang sa kanya kapag kinakailangan. Para sa huli, kahit na siya ay isang core disciple ng Yin Yang Cave Heaven, siya ay umakyat sa 6th grade. Kaya naman, hindi na niya kailangan ng anumang 6th grade resources para mapabuti ang kanyang cultivation sa ngayon. Hindi inaasahan ni Yang Kai na kailangan niyang umakyat sa Heaven Opening Realm kapag umalis siya sa Voidland, kaya naman hindi siya naghanda ng anuman. Bagamat nakapagdesisyon na siya, wala siyang gamit na kailangan niya, at kahit ang pinakamatalinong babae ay hindi kayang magluto ng pagkain ng walang kanin. Lahat sila ay tila nahihiya sa sitwasyong ito. Pinandilatan ni Yang Kai si Zhu Jiuyin at nagtanong, "Matagal ka nang nag-iipon ng kayamanan sa Great Cosmological Realm. Bakit wala ka man lang kahit isang 6th grade yin element treasure?" Inilibot ni Zhu Jiuyin ang kanyang mga mata at sumagot, "Hindi kailangan ng reyna na ito ang mga bagay na iyon para linangin, kaya ano ang silbi ng pagkolekta ng mga ito? Bukod dito, mahirap ding makahanap ng yin at yang resources sa Great Cosmological Realm." Nakakasakit ito ng ulo ni Yang Kai dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa tapat nila, si Tizing at ang iba pa ay dapat nakalmado. Sa sandaling umakyat si Yang Kai sa Heaven Opening Realm, ang pasanin sa kanilang mga balikat ay maaalis. Gayunpaman, ang hindi inaasahang sitwasyong ito ay naging dahilan upang hindi sila makapagsalita sa sandaling iyon. Tiyak, mas masaya silang makita si Yang Kai na umakyat sa Heaven Opening Realm sa puntong ito dahil hindi na siya magiging banta sa kanila kapag nagawa na niya ito. Bagamat hindi nila nagawang patayin siya gaya ng kanilang pinlano, katanggap-tanggap ang kinalabasan dahil maipaliwanag nila ang kanilang sarili sa mga dakilang puwersa sa likod nila. Gayunpaman, magiging mahirap din para sa kanila kung hindi makakamit ni Yang Kai ang pag-akyat dahil walang magagamit na yin element resources. Dahil hindi nila nagawang patayin ang lahat dito, hindi sila maglalakas loob na gumawa ng hakbang sa isang miyembro ng Dragon Clan. Kung hindi, kailangan nilang harapin ang galit ng Dragon Clan. Gayunpaman, hindi nila gustong pabayaan si Yang Kai ng ganito. Habang nasa dilema sila, nakita nila si Yang Kai na nakatitig sa kanila. Napakunot ang gilid ng noo ni Tizing habang nagpupuyat na nagtanong, "Bakit ka nakatingin sa akin?" Ngumuso si Yang Kai, "Dahil gusto mong umakyat ako sa Heaven Opening Realm dito, handa akong ibigay ang iyong hiling. Gayunpaman, dapat mong ipakita sa akin ang ilang katapatan bilang kapalit." "Anong ibig mong sabihin?" Kumunat ang noo ni Tizing. "Tigilan mo na ang pagtatanong ng halata. Alam mo kung ano ang gusto ko." Isang walang imak na si Tizing ang tumingin sa kanya at tumahimik sandali bago ibinuka ang kanyang mga labi para lihim na kausapin ang kanyang mga kasama. Kahit na siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, wala siyang 6th grade yin element resources sa kamay. Sa makatuwid, maaari lamang niyang tanungin ang iba kung mayroon silang ganoong bagay. Kung mareresolba nila ang isyong ito sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang 6th grade yin element resources, magiging katanggap-tanggap ito. Kahit na hindi nasisiyahan si Tizing, pinigilan pa rin niya ang kanyang galit. Gayunpaman, pagkatapos magtanong sa paligid, napagtanto niya na wala sa kanila ang may ganoong mapagkukunan. Katulad ni Zhu Jiuyin, mayroon silang ilang 6th grade resources ngunit hindi yin at yang. Iyon ay dahil ang mga yin at yang resources ay napakabihira. Kahit na nakuha nila ang mga bagay na iyon, kailangan nilang ibigay ang mga ito sa kani-kanilang mga sekta para sa mga pangangailangan ng paglilinang ng mga disipulo o pinuhin ang mga bagay na ito mismo. Ang Cave Heavens at Paradises ay napakalakas, kaya kailangan nila ng higit pa sa mga pambihirang mapagkukunang ito kumpara sa Voidland. Sinulyapan ni Tizing si Yang Kai at sinabing, "Wala sa amin ang may 6th grade yin element resources." Bumagsak ang mukha ni Yang Kai. "Lahat kayo ay 7th grade Heaven Opening Realm Masters na maruruming mayaman,
at sinasabi ninyo sa akin na wala sa inyo ang may kahit isang 6th grade yin element treasure. Sa tingin mo ba ipinanganak ako kahapon? Sinabi ni Tizing. Maniwala ka man o hindi, wala kaming item na kailangan mo. Nang marinig ang sagot, napangisi si Yang Kai. Ang kanyang ekspresyon ay nagalit kay Tizing. Sa halip na maghanda para sa kanyang pag-akyat, sinisisi na ngayon ni Yang Kai ang iba dahil sa kawalan ng item na kailangan niya, nakatawa-tawa. Gayunpaman, pagkatapos itong pag-isipan, napagtanto ni Tizing na si Yang Kai ay palaging nakatuon sa paghahanap ng isang high-grade yin element treasure upang umakyat sa 7th grade heaven opening realm. Kahit na ang isang 6th grade yin element resources ay ipinakita sa kanya sa nakaraan, malamang na hindi niya ito titigilan kahit isang sulyap. Sa pagkakataong ito, napilitan siyang makamit ang isang pambihirang tagumpay, kaya inaasahan na hindi siya handa. Pagkatapos ng ubo, sinabi ni Tizing, "Gusto mo ba ng 5th grade yin element? Ang monarch na ito ay may napakagandang 5th grade heavenly yin sand, na mahirap makuha. Ito ang pinakamagandang uri ng 5th grade resources. Kung gusto mo, maibibigay ito sa iyo ng monarch na ito." Sumigaw si Yang Kai. "Maaari mo akong patayin, ngunit hindi mo ako mapahiya, Tizing. Pinilit mo akong umakyat sa 6th grade, na kung saan ito ang bottom line ko, pero ngayon gusto mo akong umakyat sa 5th grade. Ano ito? Hindi alintana kung gaano kaganda ang heavenly yin sand na iyon, isa pa rin itong 5th grade resources. Makakatulong ba ito sa akin na umakyat sa 6th grade? Bakit hindi na lang natin ipaglaban at ipaubaya na lang sa tadhana?" Nang mapagtanto na ang kanyang mungkahi ay talagang hindi makatotohanan, tumahimik si Tizing. Si Yang Kai ay nakagawa ng napakatibay na pundasyon, at siya ay may sapat na talento para maging isang high-grade heaven opening realm master ng direkta. Halos napilitan siyang umakyat sa 6th grade, kaya nakakatakot kung hihilingin pa rin nila sa kanya na ibaba pa ang kanyang mga inaasahan at maging 5th grade heaven opening realm master. Kung itinulak nila siya sa gilid ngayon, baka gumawa ng kabaliwan ang binatang ito para gantihan sila. Kung muli silang mag-away, hindi sila mangangahas na patayin ng walang awa si Yang Kai. Sa oras na iyon, sila na ang magdaranas ng mga pagkalugi. Matapos itong pag-isipan, nagtanong si Tizing, "Bakit hindi ka maghintay dito sandali?" Ang monarch na ito ay magpapadala ng mensahe at sasabihin sa isang tao na magdala ng isang 6th grade yin element resources. Sa katunayan, siya ay ganap na inis sa loob-loob. Ang layunin niya ay patayin si Yang Kai para mawala ang problemang ito sa simula, ngunit dumating sa punto na tila nagmamakaawa siya sa binata na makamit ang pag-akyat sa lalong madaling panahon. Bukod dito, kailangan niyang maghanda ng isang 6th grade yin element treasure para sa kanya, na sadyang kalokohan. Siya ay nabuhay ng mahabang panahon, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na siya ay nakaramdam ng sobrang inis. Tanong ni Yang Kai sa malungkot na boses. "Gaano katagal?" Sumagot si Tizing. "Hindi makatotohanang bumalik ngayon sa Myriad Demon's Heaven. Gayunpaman, maaaring sabihin ng monarch na ito sa isang tao na bumili ng 6th grade yin element resources sa Shattered Heaven Star City kung saan available ang lahat ng uri ng mga kalakal, kaya hindi dapat mahirap hanapin ang item na gusto mo. Malamang aabutin ng isang buwan bago may padala ang bagay dito." Dahan-daang umiling si Yang Kai. Iyan ay isang mahabang paghihintay. Sumimangot si Tizing. "Isang buwan na lang," sinabi ni Yang Kai. "Hindi na ako makapaghintay. Ano bang gusto mo?" Pinaalalahanan siya ni Yang Ka. "Gusto ko ng 6th grade yin element resources ngayon." Sumigaw si Tizing. "Sinabi ko sa iyo na wala tayo. Gusto mo bang ipalabas ng monarch na ito sa labas ng hangin?" "Hindi ako naniniwala sa iyo." Sinulyapan ni Yang Kai ang space ring sa kanilang mga daliri. "Maliban na lang kung hayaan mo akong suriin ang iyong mga space ring." Bumagsak ang mga mukha ng high-grade heaven opening realm masters. Malamig na tinitigan ni Tizing si Yang Kai at mamulong. "Brat, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Papayag ka ba o hindi?" Ngumisi si Yang Kai at tumingin ng mayabang sa kanya. "Sige, ayaw ko nang makita ang mga space ring nyo. Bumalik tayo sa Voidland." "Hindi ako naniniwalang hindi ako makakakuha ng high-grade yin element treasure sa buong buhay ko." Pagkatapos, tila handa siyang iuwi ang lahat sa isang tiyak na paraan. Nagtanong si Tizing, "Hahayaan mo bang mamatay sila ni Uro dito?" Sinulyapan siya ni Yang Kai. "Mas mabuting ipagdasal mo na ligtas siya. Kung may mangyari sa kanya, sisirain ko ang Myriad Demon's Heaven pagkatapos kong umakyat sa 9th grade. Tatandaan ko ang ginawa ninyo sa akin at isa-isa kayong dadalawin pagdating ng panahon. Sana ay matatawa ka pa rin noon." "Kabastusan," umungol si Tizing. "Sandali lang, little friend Yang." Biglang nagsalita ang isa pang high-grade heaven opening realm master.
Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig na siya ay medyo matanda na ngayon. Sinaman siya ni Yang Kai ng malamig na tingin. Ano ngayon? Narinig ang matandang boses na nagsasabing, dahil isa kang half-step heaven opening realm master, malamang na matagal na simula nang magsimula kang mag-cultivate. Kaya, dapat mong malaman na ang space ring ay ang pinaka-personal na pag-aari ng isang cultivator at hindi ito dapat suriin ng sino mang iba ng madali. Kung gusto mong siyasatin ang aming mga space ring, walang pinagkaiba sa pagpapahiya sa amin. Matagal na kaming nabubuhay, kaya mayroon kaming reputasyon na dapat pangalagaan. Napangisi si Yang Kai. Kayong apat ay high-grade Heaven Opening Realm Masters, ngunit nagsanib puwersa kayo at nagplano laban sa isang Emperor Realm Cultivator na tulad ko. Nagulat ako nang malaman ko na talagang pinapahalagahan mo pa rin ang iyong reputasyon. Ang matandang boses ay walang kibo na sumagot. Kung ikaw ay nag-iisa, kaming lahat ay hindi magpapakita. Gayunpaman, dahil mayroon kang ilang makapangyarihang tagapagtanggol, wala kaming pagpipilian kundi ang pumunta sa lahat ng paraan dito, ngunit hindi ngayon ang oras upang pag-usapan ang mga ganoong bagay. Ang ibig sabihin ng Old Master na ito, maaari naming hayaan kang suriin ang aming mga space ring para patunayan sa iyo na hindi kami nagsinungaling sa iyo. Talagang wala kaming 6th grade yin element treasure na kailangan mo. Gayunpaman, paano kung wala ka pa ring mahanap na 6th grade yin element treasure nang pagkatapos suriin ang lahat ng aming mga space ring? Anong gusto mo? Tanong ni Yang Kai. Sabi ng matandang boses, dahil gusto mo kaming ipahiya, hindi namin kayang tiisin ito ng walang kabuluhan. May presyong kailangan mong bayaran, munting kaibigan. Sinulyapan sila ni Yang Kai ng isang walang kibo at kumunat ang noo. Matapos itong pag-isipan, bigla niyang sinabi sa pamamagitan ng nakagisnang mga ngipin. Hindi ako naniniwala na wala kang 6th grade yin element resources, ngunit kung hindi ko pa rin mahanap ang isa pagkatapos suriin ang lahat ng iyong space ring, aakyat ako sa 5th grade. Ang kanyang ekspresyon ay tulad ng isang sugarol na nawala ang lahat. Nang marinig iyon, lahat sila ay natigilan. Isang nag-aalalang Yu sinabi niya. Hindi mo magagawa iyon, Young Master. Si Yang Kai ay hindi nakaakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm, kaya ang 6th grade ay dapat na ang kanyang bottom line. Ang 5th grade ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Kung umakyat siya sa 5th grade, ang pinakamataas na limitasyon para sa kanya ay ang 7th grade sa hinaharap. Sa madaling salita, ang pagtatapos ng martial daw ni Yang Kai ay ang kanyang unang panimulang punto. Ang pagkakaiba sa pagitan ng inaasahan at katotohanan ay masyadong malaki upang madala. Sinabi ni Bai Qi. Hindi ka dapat umakyat sa 5th grade, Yang Kai. Pinipigilan din siya ni Ku Huaxiang na gawin ito. Mapait na ngiti ang ginawa ni Yang Kai. Hindi ako makaakyat sa 7th grade, at wala pang 6th grade yin element treasure ngayon. Ano ang maaari kong gawin kung hindi ako umakyat sa 5th grade? Hintayin nilang makuha ang item na gusto ko sa Shattered Heaven Star City. Sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa Lady Boss sa isang buwan, hindi na kami makapaghintay pa. Habang nagsasalita siya, lihim siyang kumandat kay Yuhi. Naaalala mo ba ang bagay na mayroon ako? Nagulat si Yuhi, na akmanghawad lang sa kanya, nang biglang may naisip. Tama iyan. Nasa Young Master pa rin ang bagay na yan. Sa pag-aari niya ng item na iyon, walang pinagkaiba kung aakyat siya sa 5th grade o 6th grade, magagamit pa niya ito para linlanggan ang iba na maniwala na magiging 5th grade Heaven Opening Realm Master lang siya at huminto sila mula sa pag-target sa kanya. Kung ganoon, hindi naman ito isang masamang bagay. Martial Pick, Kabanata 4374, parang palaso sa tali. Sa kabilang banda, nagpalitan ng tingin si Tizing at ang iba pa habang sila ay tila tuwang-tuwa. Kahit na ang isang 5th grade Heaven Opening Realm Master ay medyo makapangyarihan sa 3,000 worlds, ang gayong tao ay walang halaga sa mga mata ng high grade Heaven Opening Realm Masters na ito. Kung talagang umakyat si Yang Kai sa 5th grade, ito ay isang bagay na karapat-dapat ipagdiwang para sa mga dakilang puwersa sa likod nila. Ang 5th grade Heaven Opening Realm Master ay hinding-hindi makakagalaw sa kaayusan ng mundo. Para sa isang cultivator na may pag-asa na maging isang 7th grade Heaven Opening Realm Master na mauwi sa ganoong estado, ito ay walang pinagkaiba sa pagpatay sa kanya. Sa halip na wakasan ang kanyang buhay, pinatay nila ang kanyang kinabukasan. Nagliwanag ang tingin ni Tizing habang nagtanong. Seryoso ka ba? Tinitigan siya ni Yang Kai na nakatagilid ang ulo. Mukhang masaya ka, hindi ba? Umubo si Tizing. Hindi naman. Gayunpaman, alam ng isang matalinong tao kung kailan dapat magpasakop sa mga pangyayari. Itong monarch ay natutuwa na nakagawa ka ng ganoong desisyon. Tigilan mo na ang kalokohan. Sagot ni Yang Kai nang walang awa.
Si Tizing at ang iba pa ay lihim na nag-usap sa isa't isa. Tiyak, sigurado sila na wala silang 6th grade yin element resources. Kahit na gustong suriin ni Yang Kai ang kanilang mga space ring, hindi sila natakot. Bagamat nakakahiya para sa high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito na hayaan ang isang Emperor Realm Junior na suriin ang kanilang space rings, mas mabuti na ito kaysa manatili sa stalemate na ito magpakailanman. Ito ay totoo lalo na para kay Tizing. Siya ay nasugatan sa labanan laban kay Zhu Jiuyin, kaya kailangan niya ng isang tahimik na lugar upang pagalingin at patatagin ang kanyang miniature universe. Kung hindi, maaaring magkaroon siya ng ilang potensyal na isyu sa ibang pagkakataon. Ang iba ay nasa mas mabuting kalagayan, ngunit sila ay nasugatan din. Bukod dito, bilang high-grade Heaven Opening Realm Masters, hindi na nila gustong mag-aksaya pa ng oras kay Yang Kai. Sa pamamagitan ng pag-aayos sa isyong ito sa lalong madaling panahon, maaari silang bumalik at sabihin sa lahat na nakamit nila ang kanilang layunin. Kaya naman, hindi nagtagal ay nagkasundo sila. Sinaway ni Tizing. Brat, sumasang-ayon kaming lahat na papayagan ka naming suriin ang aming mga space ring. Gayunpaman, kung wala kang mahanap na anumang 6th grade yin element resources, hindi ka dapat bumalik sa iyong salita. Kung hindi, papatayin ka namin dito kahit na kailangan naming harapin ang galit ng Dragon Clan. Ngumisi si Yang Kai. Huwag kang mag-alala. Kahit na isa lang akong Emperor Realm Cultivator, pinahahalagahan ko ang aking reputasyon. Hindi tulad ng ibang tao, hindi na ako babalik sa aking salita. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang palad. Ibigay mo sa akin ang iyong spacing. O, alisin din ang lahat mula sa iyong miniature universe. Alam ko na ang miniature universe ng high-grade Heaven Opening Realm Masters na tulad ninyong lahat ay tiyak na nagkatotoo. Hindi lamang maaari kang mag-imbak ng ilang bagay sa loob nito, ngunit maaari mo ring hayaan ang ilang buhay na nilalang na mabuhay sa loob nito. Si Tizing at ang iba pa ay matmaringal na ekspresyon. Gayunpaman, dumating ang mga bagay sa punto na ayaw na nilang makipagtalo kay Yang Kai. Sa makatuwid, nangisda sila ng ilang bagay mula sa kanilang miniature universe at inilagay ang mga ito sa loob ng kanilang space rings. Malinaw, hindi nalaman ni Yang Kai kung talagang kinuha nila ang lahat, maliban kung maaari din niyang suriin ang miniature universe sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, hindi iyon mangyayari. Si Tizing at ang iba pa ay gumawa ng konsesyon sa pamamagitan ng pagpayag kay Yang Kai na dumaan sa kanilang space rings, ngunit walang paraan na hahayaan nilang suriin ng sinuman ang kanilang miniature universe. Kung hindi, itataya nila ang kanilang buhay. Kahit na mayroon silang ilang mahahalagang bagay na nakatago sa kanilang miniature universe, hindi nila ito ilalagay sa kanilang mga space ring. Ganap na alam iyon ni Yang Kai. Hindi nagtagal, nahulog ang kanilang space ring sa mga kamay ni Yang Kai. Ang mga paghihigpit sa mga space ring ay nabura upang madali niyang masuri ang mga ito. Nang aiskan ni Yang Kai ang isa sa mga space ring gamit ang kanyang divine sense, hindi niya napigil ang itaas ang kanyang kilay. Ang kayamanan ng isang high-grade Heaven Opening Realm Master ay talagang kahanga-hanga. Ang Heaven Opening Pills ay nakatambak na parang mga bundok, at mayroong hindi mabilang na mga mapagkukunan, na kinabibilangan ng maraming 6th grade. Mayroong kahit isang 7th grade resources sa partikular na space ring na ito. Ang bilang ng mga artifact sa ring ay nakakagulat din. Wala siyang oras upang isa-isa ang mga ito, ngunit itinuring ni Yang Kai na ang mga mapagkukunan sa space ring na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10 bilyong Heaven Opening Pills. Halata naman na hindi lang iyon ang kayamanan ng lalaking ito. Ang tunay na mahahalagang bagay ay dapat itago sa loob ng kanyang miniature universe. Sa kasamaang palad, wala sa 6th grade at 7th grade resources ang yin o yang. Itinabi ni Yang Kai ang space ring at tumingin sa susunod, nakitang halos pareho ito. Si Tizing at ang iba ay nakatayo lang sa malapit habang pinagmamasdan nila si Yang Kai na masayang dumaraan sa lahat ng ring. Lahat sila ay kakaiba dahil hindi nila inaasahan na ang mga bagay ay bubuo sa ganoong sitwasyon. Ang kanilang unang layunin ay patayin si Yang Kai sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi lamang nabuhay si Yang Kai at sumipa, ngunit kailangan din nilang tulungan siyang umakyat sa Heaven Opening Realm. Bukod doon, ipinasa na rin nila sa kanya ang kanilang space rings para mag-inspection. Ang ginawa nila ay walang pinagkaiba sa pinansyal na pagsuporta sa kanilang kaaway. Gayunpaman, hindi sila maaaring tumutol. Kahit na sila ay high-grade Heaven Opening Realm Masters na nabuhay ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng kakaibang karanasan. Kaunting panahon lang ang inabot ni Yang Kai para suriin ang lahat ng space ring. Tinanong ni Tizing, ngayon alam mo na hindi kami nagsinungaling sa iyo. Tumangala si Yang Kai at umungal. Ang langit ay hindi patas.
Nang makitang siya ay nalungkot, nabawasan ang pagkadismaya ni Tizing at ng iba pa. Dahil nagharap na sila at nagtangkang magpatayan noon, hindi na kailangan ng mga ito na maging magalang sa kanya. Sinabi ni Tizing, kung ganoon, dapat mong ibalik sa amin ang aming mga space ring. Walang pag-aalinlangan na inihagis ni Yang Kai ang space rings kay Yuhi at isang bote lang ang nasa kalahati ng kanyang taas. Masyado silang gullible para isipin na ibabalik niya sa kanila ang mga space ring. Si Yang Kai ay nagpaubaya at pumayag na maging 6th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit dahil wala siyang item na kailangan niya, mababawasan lang niya ang kanyang inaasahan at umakyat sa 5th grade. Sa pagkakaroon ng isang partikular na bagay na taglay niya, walang pinagkaiba kung umakyat siya sa 5th grade o sa 6th grade, at magagawa niyang linlangan ang labas ng mundo. Gayunpaman, may halagang babayaran kung gusto niyang gamitin ang mahalagang kayamanan na iyon. Napakahalaga ng bagay kaya't ang space rings ng high-grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay maituturing lamang na kaunting kabayaran para dito. Walang paraan na maibabalik niya ang mga space rings sa kanila, dahil mayroon pa siyang Voidland na tatakbo. Kahit na mayroon siyang Star City upang tumulong sa pangangalap ng mga mapagkukunan, hindi niya iisipin ang higit pang magagandang bagay. Naglakas loob ka bang pag nasaan ang aming space rings? Pinandilatan ni Tizing si Yang Kai. Sa sobrang inis niya ay tumawa siya at tumanggo. Napakahusay. Matapang ka talaga. Hindi siya pinansin, kinalikot ni Yang Kai ang bote at inalog ito. Habang pinakikinggan niya ang tunog na nagmumula sa bote, nagtanong siya. Ito ba ang Heavenly Yin Sand na nabanggit mo? Sa kasalukuyan, si Tizing ay nagngangalit sa loob niya, kaya nang marinig ang tanong, siya ay bumantong hininga at hindi sumagot sa kanya. Sa katunayan, sa sandaling ipasa niya ang space ring kay Yang Kai, naramdaman niya na hindi na niya ito maibabalik. Gayunpaman, nagalit siya sa katotohanang ginawa ito ng binata sa paraang walang pakundangan. Ito ay maliwanag na siya ay walang paggalang sa kanila. Tinitigan ni Yang Kai si Tizing at nagtanong, bingi ka ba? Ito ba ang Heavenly Yin Sand? Napalingon si Tizing at nagkunwaring hindi niya narinig. Nakangiting sabi ni Yang Kai, mukhang hindi ito Heavenly Yin Sand. Hindi na ako papalag kung ganoon. Nang marinig iyon, sumimangot si Tizing sa kanya at sinabi sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Huwag kang lalampas sa linya, Yang Kai. Ang mahinang ngiti sa mukha ni Yang Kai ay naging dahilan upang si Tizing ay suntukin siya. Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi niya, ang Heavenly Yin Sand ay napakahirap makuha. Isa ito sa pinakabihirang mga 5th grade. Kaya lang hindi ito isang 6th grade resources. Gayunpaman, ang divine ability na makukuha mo sa pamamagitan ng item na ito ay kasing lakas ng karamihan sa 6th grade powers kapag nakondense mo ito. Ang nasa iyong mga kamay ay para sa isa pang alagad sa aking dakilang puwersa. Wala akong choice kundi ibigay sa'yo. Ngumuso si Yang Kai. Aakyat sana ako sa 7th grade Heaven Opening Realm, ngunit makakagawa lang ako sa 5th grade dahil sa inyong lahat. Sino ang nag-take advantage dito? Natahimik si Tizing. Kalimutan mo na. Wala ako sa mood makipag-away sa'yo. Bahagyang inihagis ni Yang Kai ang bote sa hangin at sinabi kay Zhu Jiuyin. Mangyaring bantayan mo ako, Senior. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ipinaalala ni Zhu Jiuyin. Brat, ito ay isang mahalagang bagay, kaya dapat mong pag-isipang mabuti. Sumagot si Yang Kai na may mapait na ngiti. Para akong palaso sa tali ngayon. Wala nang babalikan para sa akin. Kung babalikan niya ang kanyang salita sa puntong ito, karaniwang pinipilit niya si Tizing at ang iba pa na lumaban hanggang kamatayan sa kanila. Nasa kanila ang proteksyon ni Zhu Jiuyin, kaya madali silang makatakas sa lugar na ito, ngunit hindi sila magkakaroon ng pagkakataong iligtas ang Lady Boss. Higit pa rito, si Zhu Jiuyin ay nasugatan pagkatapos ng nakaraang labanan. Kasalukuyan, siya ay mukhang medyo bagbog na puno ng dugo. Kalimutan mo na. Sarili mong usapin ito at walang ibang pwedeng makialam. Sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo sa hinaharap. Pagkatapos niyang magsalita, pinitik niya ang kanyang mga daliri habang ang mga sinulid ng spider silk ay nagkuros sa isa't isa sa kawalan, na bumubuo ng isang hindi maarak na web na sumasakop sa isang malaking lugar maliban sa lugar kung saan naruroon si Yang Kai. Kung si Tizing at ang iba pa ay gustong saktan Yang Kai, kailangan muna nilang sirain ang kanyang web. Naranasan ni Tizing at ng iba pa kung gaano kakilakilabot ang heaven covering web na ito, kaya hindi na sila nang ahas na mahulog muli dito. Young Master. Namula ang mga mata ni Yuhi habang pinagdikit niya ang kanyang mga labi. Tila pinipigilan niya ang kanyang sinabi. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Tumayo kayong lahat. Pagkatapos, marahang ipinikit niya ang kanyang mga mata at naisip. Pagsisisihan ko ba ang desisyon ko?
Kung ito ay para sa anumang iba pang dahilan, malamang nagagawin niya. Gayunpaman, dahil ginagawa niya ito para iligtas ang Lady Boss, hindi niya akalain na darating ang araw na magsisisi siya. Habang inalis niya ang kanyang isipan, kinalma niya ang kanyang sarili at nakaupong naka-cross-legged sa gitna ng heaven-covering web. Ang kanyang aura ay napigilan habang siya ay nanatiling hindi gumagalaw, na para bang siya ay nahulog sa isang estado ng mahimbing na pagkakatulog. Nang makita iyon, alam ni Yuhi at ng iba pa na walang kabuluhan ang kanilang sasabihin, kaya kumalat sila at binantayan si Yang Kai sa mga kalapit na lugar. Matiim nilang tinitigan si Tizing at ang iba pa upang pigilan silang abalahin si Yang Kai habang nakamit niya ang kanyang tagumpay. Ito ay ganap na tahimik sa kawalan. Lahat sila ay nakatuong mabuti kay Yang Kai habang ginagamot nila ang kanilang mga sugat. Mabagal na lumipas ang oras, at makalipas ang kalahating araw, biglang idinilat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at pinitik ang bote. Kasunod ng isang kalansing, ang takip ay lumipad pataas habang ang isang sinag ng liwanag ay lumabas mula sa bote. Ito ay maliwanag na ang sinag ng liwanag ay binubuo mula sa hindi mabilang na mga butil ng buhangin. Bawat butil ay naglalabas ng liwanag na ningning at napakalamig na aura. Para silang isang kalawakan na lumiit ng hindi mabilang na beses. Ang Heavenly Yin Sand ay isa nga sa pinakamagandang 5th grade resources. Sa sandaling lumitaw ito, ang kawalan ay tila nagyelo habang ang isang layer ng hamog na nagyelo ay nabuo sa damit at buhok ni Yang Kai. Sa halip na lumaban, inilipat ni Yang Kai ang kanyang secret art at itinulak ang kanyang dowsil para pinuhin ang yin element power sa Heavenly Yin Sand. Sa sandaling iyon, ang kalawakan na nabuo mula sa buhangin ay tila naakit ng isang misteryosong puwersa habang ito ay umiikot at sumasayaw sa paligid ni Yang Kai. Kung titingnan sa malayo, para siyang nilamon ng unos ng pilak na ulan. Napino na ni Yang Kai ang iba pang element powers dati, ang huli ay ang monster core ng Golden Wolf King, na isang 7th grade metal element treasure. Kahit na ang Heavenly Yin Sand ay pambihira para sa grado nito, hindi ito maihahambing sa monster core na iyon. Martial Pick, Kabanata 4375. Masyadong mabilis. Si Tizing at ang iba pa ay matamang nakatingin sa labas ng heaven covering web. Nang makitang sinimulan ni Yang Kai na pinuhin ang 5th grade Heavenly Yin Sand, nakahinga sila ng maluwag. Kapag nagsimula na ang proseso, hindi na ito mapipigilan. Iyon ay dahil ang dowsil ni Yang Kai ay naapektuhan ng yin element power sa Heavenly Yin Sand habang itinayo niya ang kanyang Heaven Opening Realm Foundation. Wala na siyang ibang magagawa para baligtarin ito maliban kung gumamit siya ng tulad ng Tai Soul Cleansing Water para panasan ang kanyang dowsil. Gayunpaman, sa kasong iyon, ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay mabubure rin. Noong una, nag-aalala sila na baka bumalik si Yang Kai sa kanyang sinabi. Kung tutusin, kung sila nga siya, hinding-hindi sila papayag na umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm kapag nagkaroon sila ng pagkakataong direktang makarating sa 7th grade Heaven Opening Realm. Sa makatuwid, hindi sila magtataka kahit na bumalik siya sa kanyang salita sa huling sandali. Gayunpaman, ang kanyang pagkilos sa sandaling ito ay nagmungkahi na siya ay tunay na determinado. Kaya naman, hinangaan nila ang katotohanan na nagawa niyang iwanan ang kanyang hangarin at gawin ang gayong mababang resulta. Sa buong kasaysayan, kakaunting bilang lamang ng mga tao ang direktang nakaakyat sa 7th grade. Dahil sa ganoong pagkakataon, inakala ni Tizing at ng iba pa na hindi nila ito isusuko, ngunit magagawa iyon ni Yang Kai. Talagang loyal ang brat na ito. Ang isa sa high-grade Heaven Opening Realm Masters ay malumanay na tumanggo. Nakakahiya, umiling ang isa pang tao. Hindi tiyak kung naaawa siya sa katotohanang kailangang sayangin ni Yang Kai ang kanyang kakayahan o iba pa. Bagamat sila ang nagpilit kay Yang Kai na gumawa ng ganoong aksyon, nakaramdam pa rin sila ng simpatiya nang makitang ginawa niya ito. Ngumiti si Tizing. Walang dapat ikalungkot dahil hindi natin siya magagamit. Napaisip ang nagsalita kanina at tumanggo. Tama ka. Natahimik sandali ang huling tao bago nagsalita. Ang dowsil ng brat na ito ay talagang napakatibay. Hindi mo ba naisip na masyadong mabilis ang pagpino niya sa Heavenly Yin Sand? Nang marinig iyon, lahat sila ay agad na lumingon kay Yang Kai. Tulad ng sinabi ng kanilang kasamahan, ang bilis ng pagpino ni Yang Kai sa Heavenly Yin Sand ay napakabilis. Ang kumikinang na mga butil ng buhangin ay makikitang lumalabo sa bilis na nakikita ng mata. Dahil sa bilis niya, aabutin lang siya ng 1 o 2 araw para ganap na pinuhin ang Heavenly Yin Sand. Lahat sila ay natigilan dahil ito ay isang 5th grade yin element treasure. Ang grado nito ay hindi masyadong mataas o masyadong mababa. Karaniwan, aabutin ng ilang buwan ang average na Heaven Opening Realm Master para pinuhin ito.
para sa isang taong may mahusay na kakayahan, aabutin pa rin siya ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Ang katotohanang nagawa ito ni Yang Kai sa loob ng 1 o 2 araw ay hindi kapanipaniwala. Iminungkahi ng resulta na ito na ang dawsil ni Yang Kai ay napakatibay, kaya ang epekto ng 5th grade yin element power na tumagos sa kanyang katawan ay halos balewala. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa niyang pinuhin ito nang walang anumang pag-aalala. Lahat sila ay high-grade Heaven Opening Realm Masters na nabuhay ng mahabang panahon at nakakita ng maraming matatalinong tao, ngunit wala sa mga taong iyon ang maihahambing kay Yang Kai. Bagamat hindi nila ma-inspeksyon ang kanyang dawsil, naniniwala sila na ito ay higit na matatag kaysa sa iba sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa bilis ng pagpino niya sa Heavenly Yin Sand. Ang isang tao na may matibay na dawsil ay mabilis na nakapag-condense ng element powers, at kakaunti lang ang panganib para sa kanya na umakyat sa Heaven Opening Realm. Kasabay ng katotohanan na si Yang Kai ay mayroong Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, masasabing halos walang panganib para sa kanya ang umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm. Ngayon, ang pinakabuod ng bagay ay kung gaano katibay ang pundasyon ng kanyang miniature universe pagkatapos niyang makamit ang kanyang pag-akyat. Sa matibay na pundasyon, magiging makapangyarihan siya sa hinaharap, at kabaliktaran. Gayunpaman, magiging 5th grade Heaven Opening Realm Master pa rin siya, kaya hindi mahalaga kung gaano katibay ang kanyang pundasyon. Habang binibigyang pansin ni Tizing at ng iba pa si Yang Kai, si Zhu Jiuyin at ang kanyang mga kasama ay maingat na nakatitig sa kabilang partido. Sa kabilang banda, nakatuon si Yang Kai sa pagpino ng Heavenly Yin Sand sa gitna ng Heaven Covering Web. Isang pakiramdam ng lamig ang tumagos sa kanyang pangangatawan sa pamamagitan ng kanyang mga butas bago nagtagpo sa kanyang dawsil sa ilalim ng kanyang patnubay. Ang powers of metal, wood, water, fire, earth, at yang ay nagtipon na sa kanyang dawsil, kaya kailangan niya ng isa pa. Habang sinisipsap niya ang yin element power mula sa Heavenly Yin Sand, unti-unting naging kumpleto ang kanyang dawsil. Ang yin, yang, at 5 element powers ay kapwa-suportado at pinigilan ang isa't isa habang bumubuo sila ng walang katapusang cycle sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng cycle ay nagsalubong sa loob ng kanyang dawsil, at kasunod ng bawat banggaan, tila may isang kampanang tumunog ng malakas sa kanyang katawan, na yumanig sa kanyang mismong kaluluwa. Sa una, ang ganitong uri ng pagdalaw ay hindi pa rin kapansin-pansin, ngunit habang mas pinipino ni Yang Kai ang yin element power, ang kilusan ay naging mas marahas. Nang pinuhin ni Yang Kai ang kanyang metal element power, kaya natipon ang lahat ng 5 element powers dati, napagtanto niya na may lumabas na crack sa kanyang dawsil. Laking gulat niya habang iniisip niya na may nangyaring mali sa kanyang paglilinang. Gayunpaman, hindi niya maramdaman na may mga problema sa kanya. Maging ito ay paglilinang o paggamit ng kanyang lakas, wala siyang hinarap na mga hadlang. Sa halip, naramdaman niyang tumaas ang kanyang kapangyarihan pagkatapos niyang i-condensed ang metal element power. Nag-aalala pa rin, tinanong niya si Yuhi tungkol dito. Noon niya nalaman na kapag ang isang cultivator ay umakyat sa Heaven Opening Realm, ang kanyang dawsil ay masisira upang payagan ang kanyang sariling grand daw na sumanib sa 7 elements upang mabuo ang kanyang miniature universe. Gayunpaman, ang karaniwang cultivator ay makikita lamang ang kanyang dawsil na pumutok kapag umakyat sa Heaven Opening Realm, ngunit ang ganoong insidente ay nangyari kay Yang Kai ng maaga. Marahil ay masyadong mataas ang grado ng mga elements na kanyang na-condensed, na humahantong sa ganoong resulta. Anuman, ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Ang sinumang gustong umakyat sa Heaven Opening Realm ay kailangang dumaan sa pagsubok na ito. Kung hindi niya matagumpay na maisama ang kanyang grand daw sa kanyang miniature universe, mabibigo ang kanyang pag-akyat. Dahil ang dawsil ni Yang Kai ay nagsimulang mag-crack kanina, magiging mas madali ang mga bagay kapag sinubukan niya ang kanyang tagumpay. Habang pinakondensed niya ang yin element power, mas maraming bitek ang nagsimulang lumitaw sa kanyang dawsil, na parang babagsak ito anumang oras. Kasabay nito, nagsimulang lumabas ang isang magulong aura mula kay Yang Kai, na nakaupo sa gitna ng Heaven Covering Web. Ang sinumang makakapansin ng aura na ito ay matitigilan habang nakatitig sila kay Yang Kai. Lahat sila ay Heaven Opening Realm Masters na tumahak sa parehong landas, kaya alam nila na iyon ang pinakamahalagang sandali para kay Yang Kai. Bago maghiwalay ang langit at lupa, nagkaroon lamang ng kaguluhan. Maliwanag na si Yang Kai ay nasa bingit ng pagkamit ng kanyang tagumpay. Sa ngayon, isang araw pa lang mula nang simulan niyang pinuhin ang Heavenly Yin Sand. Maaaring makita ng sinuman na ang Heavenly Yin Sand, na tila isang umiikot na kalawakan, ay nawala ang lahat ng ningning at espiritualidad nito.
Iyon ay dahil ang yin element power sa loob nito ay ganap na nasisipsip. Walang duda na si Yang Kai ay isang henyo. Kahit na ang high-grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi nagawang pinuhin ang isang 5th grade resources sa isang araw, bukod pa sa isang Emperor Realm Junior lamang. Isang misteryosong kapangyarihan ang nanginginig ng marahas sa loob ng katawan ni Yang Kai. Sa kanya bilang sentro, ang nakikitang mga ripple ay nakikitang kumakalat sa isang regular na paraan. Dahil ang lahat ng Heavenly Yin San Power ay napino, ito ay naging alikabok at nagkalat sa hangin sa sandaling ito ay nakipag-ugnayan sa mga ripples na ito. Samantala, ang lahat ng balat ni Yang Kai ay namula habang ang kanyang magulong aura ay naging mas kapansin-pansin. Pakiramdam niya ay nakulong siya sa loob ng makapal na lamad, na parabang bumalik siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Siya ay pinaghihigpitan sa lahat ng paraan, na nagparamdam sa kanya ng labis na hindi kasiya siya. Sa loob ng kanyang dowsil, ang yin, yang, at 5 element powers ay gumagalaw sa paikat na paraan habang sila ay nakikipagsagupaan kay Yang Kai. Kasunod ng bawat banggaan, naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang kaluluwa. Hindi lang niya nagawang itoon ang kanyang isip, ngunit hindi rin niya makontrol ang kahit isang bit ng kanyang enerhiya. Nagulat si Yang Kai dahil ngayon lang niya napagtanto kung gaano talaga kadelikado ang proseso ng pag-akyat sa Heaven Opening Realm. Kung hindi siya naging maingat, agad siyang mawawalan ng buhay. Ang kanyang dowsil ay medyo matibay sa simula, at nakakonsumo siya ng maraming Divine Daw Water na nagpatibay sa kanyang dowsil hanggang sa punto na wala ng lugar para sa pagpapabuti. Masasabing sa loob ng half-step Heaven Opening Realm, walang makakapantay sa kanya pagdating sa katatagan ng kanilang dowsil. Sa tuwing mag-condensed siya ng high-rank element power, ang kanyang dowsil ay may bobomba ng parehong power na iyon. Sa kabutihang palad, natiis niya ang bawat oras. Nang sa wakas ay natapos na niya ang kanyang dowsil na may yin element power sa pagkakataong ito, napagtanto niya na ang mga banggaan na naranasan niya noon ay walang halaga kumpara sa pinagdadaanan niya ngayon. Ang mga power sa kanyang katawan, maliban sa 5th grade yin element power na kagagaling lang niya, ay pawang high grade powers. Sa sunod-sunod na pag-aaway nila ni Yang Kai, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang katawan at soul. Nang bumangga sa kanya ang yin element power ay nakaramdam siya ng halos hindi gaanong epekto. Kinailangan niyang harapin ang napakahirap na pagsubok kahit na paakyat pa lang siya sa 5th grade Heaven Opening Realm. Kung talagang susubukan niyang makapasok sa 7th grade Heaven Opening Realm, mas malaki ang kahirapan na kailangan niyang harapin. Hindi katakataka na kakaunti lang ang mga tao ang direktang nakalusot sa 7th grade Heaven Opening Realm sa buong kasaysayan. Kahit na may nag-condensed sa mga kinakailangang high-grade elements tulad ni Yang Kai, maaari pa rin silang mawalan ng buhay sa huling hakbang na ito. Habang mas maraming mga bitek ang lumitaw sa dowsil ni Yang Kai, tila malapit na itong masira. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi pa rin niya maalis ang makapal na restrictive membrane na ito sa paligid niya, at maging ang kanyang isip ay tila nawala sa isang mahamog na estado. Ang masama pa, lalong kumakapal ang magulong aura. Biglang napagtanto ni Yang Kai na kung hindi siya makalusot sa hadlang pagkatapos sumabog ang kanyang dowsil, mahuhulog siya sa panganib. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, sa halip ay naging kalmado siya habang matamang naramdaman ang magulong aura at hinayaan ang powers ng yin, yang at ng 5 elements na makipagsagupaan sa kanyang dowsil nang walang pagpipigil. Mayroon pa siyang ilang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, ngunit hindi niya binalak na gamitin ang alinman sa mga ito. Magandang ideya na gumamit ng Spirit Pill para tulungan ang kanyang pag-akyat, ngunit hindi ito magiging kasing gantimpala na parang nakamit niya ang pag-akyat sa pamamagitan ng kanyang sariling pagtitiyaga. Noong una ay sinadya niyang umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm ng direkta, ngunit ngayon ay kailangan na niyang makipag-ayos sa 5th grade. Kung kailangan pa niyang gumamit ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ngayon, nangangahulugan lamang ito na hindi siya gifted. Noong nakaraan, nakakonsumo siya ng katamtamang dami ng World Source Liquid, na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang kagandahan ng langit at lupa na naghihiwalay. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi na niya maalala ang karamihan sa mga detalye ngayon. Gayunpaman, hinding-hindi niya makakalimutan ang likas na pakiramdam na iyon. Sa paglipas ng panahon, makikita ng lahat na ang balat ni Yang Kai ay papalitan ng pula, puti, at asul. Iyon ang resulta ng powers of yin, yang at the 5 elements na nag-aagawan sa kanyang katawan. Ang primordial elements of the universe ay umikot sa isang walang katapusang cycle, na sumusuporta at pinipigilan ang isa't isa habang ang magulong aura sa paligid ni Yang Kai ay lumapot dahil sa hininga. Makikita ng isang tao na si Yang Kai ay nilamon ng napakakapal na fog, na hindi masisilap kahit nagamit ang divine sense ng isang tao.
Si Yuhi ay nasa mga pin at karayom habang siya ay nakatitig sa ulap habang si Baichi ay nakataas ang kanyang mga kamao at umaasa na si Yang Kai ay magtatagumpay. Sa gilid, si Ku Huaxiang ay lihim na nagdarasal para sa kanya. Habang malamig na nanonood si Zhu Jiuyin, hindi niya napigil ang umungol. Ano ang ginagawa ng mabahong brat na ito? Napakahirap ba talagang umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm? Martial Pick, Kabanata 4376. Nasira ang kaguluhan, isang bagong mundo ang isinilang. Kung ang brat na ito ay hindi makalusot sa hamog ng kaguluhan, tiyak na mawawalan siya ng buhay. Isang matandang boses ang narinig mula sa isa sa 4 na high-grade Heaven Opening Realm Masters. Nagpalitan ng tingin si Tizing at ang iba pa nang maramdaman nila na malamang na sobra nilang tinantya ang potensyal ni Yang Kai. Napakaraming panganib ang pinagdadaanan niya bagamat paakyat pa lang siya sa 5th grade Heaven Opening Realm, kaya malamang na hindi ito magiging mahalaga kahit papayagan nila siyang makakuha ng 7th grade Yin Element Treasure. Batay sa kanilang obserbasyon, kung talagang sinubukan ni Yang Kai na makamit ang 7th grade Heaven Opening Realm, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magtagumpay. Ang magulong aura sa paligid ni Yang Kai ay napakakapal na ito ay bomb-alert sa kanya. Sa pagtingin sa malayo, naramdaman nilang parang natakpan siya ng isang malaking bahay uod na lubos na nakakubli sa kanyang anyo. Sa loob ng kakon, ganap na panatag si Yang Kai habang tahimik niyang naramdaman ang magulong aura at ang estado bago maghiwalay ang langit at lupa. Para siyang naglakbay sa panahon at bumalik sa simula ng kasaysayan, noong wala pa ring kaguluhan. Sa sandaling iyon, narinig ang mga basag na tunog na nagmumula sa kanyang puso habang nagsimulang mabasag ang kanyang dowsil. Ang dowsil ay ang pinakaubod ng isang Emperor Realm Cultivator dahil ito ang asensya ng kanilang cultivation. Nang masira ang dowsil, nangangahulugan ito na nagsimula na ring maghiwa-hiwalay ang kanilang Grand Dao. Kung ang Dao Essence na ito ay hindi mabilis na isinama sa isang miniature universe, ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Sa makatuwid, bago tuluyang gumuho ang dowsil, isang miniature universe ang kailangang magkaroon ng hugis. Upang makamit iyon, kailangan ng isang tao na lampasan ang kaguluhan sa pamamagitan ng paghiwa-hiwalay ng langit at lupa sa kanilang katawan, na pinagsasama-sama ang 7 elemento sa isang bagong mundo. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, si Yang Kai ay tila walang pakialam sa sitwasyong kinalalagyan niya. Hindi niya maiwasang maalala ang sandaling winasak ang kanyang katawan ng Great Demon God na si Mo Sheng. Iyon ang huling labanan sa pagitan ng Star Boundary at ng Demon Realm. Upang manalo sa labanang iyon, ang lahat ng Masters mula sa Star Boundary, kasama ang lahat ng Great Emperor, ay nakipagdigma laban sa Great Demon God. Sa labanang iyon binawian ng buhay si Yang Kai sa ilalim ng nakakatakot na pag-atake mula sa Great Demon God. Kung hindi dahil sa Immortal Tree, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong maipanganak muli. Masasabing siya ay isang taong namatay at nabuhay muli, kaya mas alam niya kaysa sa iba ang tungkol sa ikot ng buhay o kamatayan. Karamihan sa ibang mga tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataong maranasan ang mamatay at pagkatapos ay muling ipanganak. Biglang namulat si Yang Kai nang maramdaman niyang naliwanagan na siya. Lahat ng buhay ay nagsisimula sa kaguluhan at babalik sa gulo sa huli. Ano ang buhay? Ano ang kamatayan? Hindi mahalaga iyon. Malalaman lamang ng isang tao ang buhay o kamatayan kung alam niya ito. Walang buhay o kamatayan kung wala siyang nalalaman tungkol dito. Ano ang realidad? Ano ang isang ilusyon? Walang mga hangganan sa mundong ito, ang lahat ay pagbuo ng isip ng isang tao. Habang naririnig ang kanyang ungol na nagmumula sa kakon, tila may isang espiritual na liwanag na tumagos sa kanyang isipan at nabasag sa makapal na ulap, na nagbigay daan upang makita niya ang isang kislap ng hinaharap. Kasabay nito, ang magulong aura sa paligid ni Yang Kai ay tila nahawakan ng isang hindi nakikitang kamay habang ito ay ganap na tumigil sa pag-ikot. Makalipas lamang ang 3 paghinga, isang bitek ang lumitaw sa kaguluhan, at hindi nagtagal, natatakpan ito ng mga bitek. Ang aura ng langit at lupa ay lumabas mula rito habang ang isang bagong-bagong mundo ay nahuhubog, at sa pamamagitan ng mga bitek, ang sariling world force ni Yang Kai ay nagsimulang tumagos. Hong! Nayanig ang kawalan. Biglang nabasag ang kakon at ipinakita ang figure ni Yang Kai. Nakapikit pa rin ang kanyang mga mata habang nanatiling nakaupo habang nakakross ang mga paa sa kawalan, gayunpaman, may isang bagyo na umiikot sa kanya, na nagpatalsik sa kanyang mga damit at buhok sa hangin. Ang dowsil sa kanyang katawan ay ganap na nabasag, ngunit walang panganib na bumagsak ang kanyang Grand Dao. Iyon ay dahil sa eksaktong sandaling ito, ang kanyang bagong nabuong miniature universe ay hinigop ang Grand Dao na ito at isinama dito. Nasira ang kaguluhan, at isang bagong mundo ang isinilang.
Sa sandaling iyon, ang ilusyon na imahe ng isang miniature universe ay nagpakita sa likod ni Yang Kai. Ito ay ang kanyang sariling mundo na ngayon lamang ay nabuo. Pinaikit ni Tizing ang kanyang mga mata at nagsalita. Talagang nagtagumpay siya. Natarante siya dahil nakikita niya na si Yang Kai ay malapit ng kainin ng umiikot na kaguluhan ngayon. Gayunpaman, kahit papaano ay nagawa niyang lampasan ang hamog na iyon sa huling sandali at makapasok sa Heaven Opening Realm. Hindi niya naintindihan kung ano ang pinagdaanan ni Yang Kai noong sandali ng buhay at kamatayan na iyon. Si Yang Kai lang ang nakakaalam ng eksaktong nangyari. Sa sandaling lumitaw ang miniature universe, si Tizing ay gumamit ng higit na kapangyarihan gamit ang kanyang mga mata sa pagtatangkang silipin ito. Sa kasamaang palad, ang Heaven Covering Web ay nasa lugar pa rin, kaya hindi niya ito makita ng malinaw kahit na siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Nang makitang si Yang Kai ay umabant na sa Heaven Opening Realm, nakahinga ng maluwag si Zhu Jiuyin, ngunit sa sumunod na sandali, natigilan siya habang nakatingin sa harapan ng nakakunot ang noo. Iyon ay dahil sa halip na agad na pagsamahin ang kanyang bagong nabuong miniature universe, ibinalik ni Yang Kai ang kanyang kamay at ipinakita ang isang bilugan na butil. Agad na nakilala ni Zhu Jiuyin na iyon ang kanyang sealed world bead. Alam niya na may independenteng mundo sa loob ng butil na ito, ngunit hindi pa niya ito napasok dahil hindi nito kayang paglabanan ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Ano ang sinusubukang gawin ng batang ito sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang sealed world bead sa puntong ito? Habang siya ay nagtataka, nakita niya ang katawan ni Yang Kai na nanginginig habang ang ilusyon na imahe ng kanyang miniature universe ay muling lumitaw sa kanyang likuran. Kasunod nito, walang pakialam niyang itinapon ang kanyang small world bead sa kanyang small universe. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhu Jiuyin habang sumisigaw. Anong kalokohan ang ginagawa mo, lokong brat? Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at ngumisi sa kanya. Nagsusugal lang ng kaunti. Naramdaman ni Zhu Jiuyin ang paninikip ng kanyang dibdib habang si Bai Qi at ang iba pa ay dinilat ang kanilang mga bibig sa hindi makapaniwala. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang mapagtanto nila ang intensyon ni Yang Kai. Habang nananabik silang nakatitig sa kanya, nagsagawa si Yang Kai ng handsill at sumigaw. Buksan. Kasunod ng kanyang sigaw, ang sealed world bead ay sumabog sa loob ng kanyang miniature universe. Ang butil ay kasama ni Yang Kai sa loob ng maraming taon, at nakatulong ito sa kanya na malampasan ang maraming panganib. Masasabing ang sealed world bead ay isa sa pinakamahalagang kayamanan sa kanyang paglalakbay sa paglilinang. Sa sandaling ito, natapos na ng butil ang huling tungkulin nito at sumabog kasunod ng utos ni Yang Kai. Kasunod nito, ang ilusyonaryong multo ng miniature universe ay nanginginig ng husto dahil dumaranas ito ng malaking epekto na nagmumula sa gumuhong small sealed world. Kahit na ang sealed world bead ay mukhang isang maliit na bilugan na butil, naglalaman ito ng isang buong mundo sa loob nito. Sa sandaling ito ay sumasabog sa loob ng miniature universe ni Yang Kai, kaya ang napakalaking epekto ay maiisip. Kung hindi makayanan ni Yang Kai ang ganoong epekto, ang kanyang bagong nabuong miniature universe ay mawawasak, at malamang na mawalan siya ng buhay. Walang alinlangan na ito ay isang lubhang mapanganib na hakbang dahil siya ay tumataya sa kanyang miniature universe at sa sealed world bead. Kapag nabigo siya, mawawala sa kanya ang lahat. Gayunpaman, kung magtagumpay siya, ang sealed world bead ay isasama sa kanyang miniature universe at ang mga benepisyong matatanggap niya ay hindi maiisip. Isinasantabi ang bagong nabuong small universe sa ngayon, ang kalupaan sa small sealed world ay medyo malawak. Nang gumuho ang Blood Monster Cave Heaven, tinipon ni Yang Kai ang marami sa mga fragment nito at inimbak ang mga ito sa loob ng butil. Ang bawat fragment ay naglalaman ng pamana na naiwan ng isang namatay na 8th grade Heaven Opening Realm Master. Sa oras na iyon, hindi mabilang na Heaven Opening Realm Masters ang sumusubok na agawin ang mga fragment ng Spirit Province na ito. Mahina si Yang Kai, kaya ilang piraso lang ang nakolekta niya. Kadalasan, kahit ang isang Heaven Opening Realm Master ay hindi maglalakas loob na ay absorb ang mga fragment na ito sa kanilang miniature universe, maliban kung ang kanilang aura ay lubos na katulad ng sa Blood Monster Divine Monarch. Ang mga kahihinatnan ng puwersahang paggawa nito ay magiging katulad ng pagkalason sa sarili. Hindi kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol dito dahil mayroon siyang small sealed world upang kumilos bilang isang filter. Sa paglipas ng mga taon, ganap na na-assimilated ng small sealed world ang aura ng mga fragment na iyon, na makabuluhang nagpalakas sa pamana sa loob ng butil. Higit pa rito, hindi basta-basta ginagawa ito ni Yang Kai. Sa katunayan, matagal na ang nakalipas, binalak na niyang pagsamahin ang kanyang sealed world bead sa kanyang miniature universe habang papasok siya sa Heaven Opening Realm.
Ang iba ay walang ganoong opsyon, ngunit ito ay iba para sa kanya. Parehong bahagi ng pamana ni Yang Kai ang miniature universe at small sealed world, kung saan ang huli ay napinturahan ng husto gamit ang kanyang aura, kaya talagang walang salungatan ng pinagsama ang dalawa. Gayunpaman, ang problemang kinakaharap niya ngayon ay ang epekto na naidulot sa kanyang miniature universe pagkatapos na literal na sumabog ang small sealed world. Hanggat kaya niyang malampasan ang pagsubok na ito, makakamit niya ang kanyang layunin. Ang gawain ay kasing hirap ng pag-akyat sa Heaven Opening Realm. Ang ilusyon na imahe sa likod niya ay patuloy na lumalawak habang si Zhu Jiuyin at ang iba pa ay nanonood, ang kanilang mga puso ay tumitibok sa kanilang mga dibdib. Natarante si Tizing at ang iba pa dahil hindi nila alam kung ano ang ginawa ni Yang Kai para gumawa ng ganitong uri ng eksena. Binibigyang pansin nila si Yang Kai mula pa noong una, ngunit pagkatapos niyang makamit ang kanyang tagumpay, ang nakita lang nila ay inihagis niya ang ilang uri ng butil sa kanyang miniature universe, at pagkatapos ay nangyari ito. Ano sa mundo ang butil na iyon? Bagamat hindi nila matingnan ng eksakto kung ano ang nangyayari, ang patuloy na lumalawak na ilusyonaryong multo ay nagmungkahi na ang miniature universe ni Yang Kai ay nakakaranas ng hindi maisip na epekto. Nagpakita si Yang Kai ng isang solemn na ekspresyon habang paulit-ulit niyang ginagamit ang iba't ibang mga handsil at nakatuon sa pagkontrol sa kanyang lakas upang patatagin ang kanyang miniature universe habang pinagsama ito sa gumuhong small sealed world sa lalong madaling panahon. Sa loob ng kanyang bagong nabuong miniature universe, ang mga kidlat ng kidlat ay kumikidlat sa kalangitan habang ang isang malakas na bagyong may pagkidlat ay humihip dito, na para bang ito na ang katapusan ng mundo. Mahigpit na niyakap ni Mozo at Mulu ang isa't isa habang nanginginig sila sa garden ng gamot. Ang dalawang maliit na wood spirit na ito ay palaging nakatira sa loob ng hardin ng gamot sa small sealed world. Nang sinusubukang i-assimilate ang small sealed world, hindi sila pinakawalan ni Yang Kai dahil mayroon na siyang plano sa isip. Bagamat mukhang mas delikado pa ito kaysa noong umakyat siya sa Heaven Opening Realm, lahat ay nasa loob ng kanyang kontrol. Paminsan-minsan, si Yang Kai ay umuungal habang ang ilusyon na imahe sa likod niya ay lumalawak at lumiliko. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mga bagay ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagpapabuti habang ang ilusyon na multo ay naging mas matatag. Tulad ng inaasahan ni Yang Kai, maayos ang lahat. Ang miniature universe ay nabuo sa pamamagitan ng Heaven Opening nang siya ay nagtangka ng isang pambihirang tagumpay. Sa kabilang banda, ang Sealed World Bid ay kasama niya sa loob ng maraming taon, kaya nagawa niyang kontrolin ang bawat bahagi ng Small Sealed World ayon sa gusto niya. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ay nahulog sa lugar dahil walang conflict sa pagsasama ng dalawa. Ang kanyang Dao Seal ay nahulog na nang ito ay naging Dao Essence na pumuno sa buong miniature universe. Sa paglipas ng panahon, huminahon ang bagyo at ang ilusyon na multo sa likod ni Yang Kai ay naging matatag, ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya nito ay nawawala. Namatay ang lahat ng kabuluhan. Ang aura ng Heaven Opening Realm ay umikot sa paligid ni Yang Kai. Talagang iyon ang aura ng 5th grade Heaven Opening Realm Master. Ang bawat bagong Heaven Opening Realm Master ay kailangang dumaan sa yugtong ito at aabutin sila ng ilang oras upang patatagin ang kanilang kultibasyon at pagsamahin ang kanilang aura upang mailabas nila ito at bawiin ito sa kanilang kalooban.